Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 6 na po ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa Straight to the Point pang Sabadong edisyon. Ngayon po'y 9 na po sa buwan ng Mayo 2026. Straight to the point. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na linggong ito sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Straight to the point. Mga kaganapan dito sa nakalipas na linggong ito, usaping politika sa nakalipas na 3 days natapos na rin. Straight to the point. Ang filing para po dito sa mga kakandidato sa first parliamentary election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre 14. Straight to the point. Ating kaagapay, partner natin sa kabilang salid this morning, si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Straight to the point. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Ating inaantay ating partner sa Radyoman.web sa Abang para tayo po'y magkakasama hanggang alas 7 ngayong mabasang umaga. Straight to the point. Nang Saturday, napakalamig ang ating kapaligiran. Mabasa ang ating kapaligiran dahil sa mga pag-ulan. Umpisa kahapong pasado alas 2. Straight to the point. Rumesbak kagabi hanggang kaninang hating gabi mga kasama. Talagang malakas yung ulan. Yung ibang area ay binaha. Straight to the point. Kumusta sa inyong mga lugar sa mga sandaling ito mga kasama? Mataas pa rin ba ang tubig o humupa na dahil sa mga pag-ulan na naranasan natin kahapon? Akala natin mga alas 4 maaliwalas na yung kalangitan pero yun pala, may restback pa kagabi hanggang kaninang hating gabi mga mag-alas 12 pasado, mag-alauna yung malakas na ulan. Straight to the point. Para sa ating mga farmers, sila po ay nasisiyahan dahil nadiligan yung lupa nilang tigang na. Straight to the point. Pero kahapon parang sumobra yung ulan dahil alas 2 pa lang malakas na yung ulan. Alas 2 pasado mga kulang-kulang mga 1 oras yung ulan. Kala natin na mainit masyado pero biglang bumuhos ang napakalakas na ulan kahapon. Straight to the point. Kaya sa ating mga kababayan na kung sana'y nabahaan kagabi, To the point. biglang tumaas yung tubig dahil nga po sa biglang pag-ulan. Ganyan talaga. Kumbaga ito po ay entrada pa lamang para sa pagpapasok po ng rainy season mga kasama. Masasabi natin nasa transition na ngayon from summer to rainy season mga kasama. Bagamat sabi ng Pag-asa na nagbabadya yung El Nino pero pagpasok nitong buwan ng Mayo,
Noong May 1 hanggang kagabi, hanggang kahapon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Ang pinakamalakas, pinakamatagal yung kahapon dahil hapon pa lang, past 2 hanggang kaninang hating gabi yung buhos ng ulan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Dito sa area po ng Special Geographic Area sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Diyan din po sa area po ng Lanao Sur. Straight to the point. Kaya yung ating kapaligiran ay basang-basa. Good morning sa mga nakatutok sa atin na sa 37 Barangay ng Cotabato City sa 90.9 FM. Yung aming DXMY 729 malapit nang babalik mga kasama. Baka next month, inshallah, babalik natin 729 AM plus itong ating 90.9 FM. Bali dalawa na ang stasyon ng RMN dito sa Cotabato City. Good morning sa mga nakikinig sa atin dito sa downtown Cotabato City. Diyan sa area po ng Poblacion Mother sa ating mga suki na mga tindero-tindera ng gulay at karne at ng isda na nagkakape ng Anas Native Ground Coffee. Good morning po sa inyo dyan sa Anas Coffee sa bahagi ng supermarket area. Straight to the point. Sa mga tricycle driver, sa mga habal-habal driver, sa mga jeepney driver, sa mga town ace, sa multicab driver. Straight to the point. Good morning po sa inyo. Mapia-mapita sa Kanulangon saan. Sa Bagsakan area, sa masarap na halwan at popoyo. Aba, napakasarap yan ngayong weekend mga kasama. Sabaw na ulo ng halwan, yung popoyo na paksiw. Nandyan po yan, dyan sa bahagi po ng Bagsakan area. Iwan ko kung may popoyo pa ba sa mga oras na ito. Baka naubos na, kaninang alas 3 pa lang, pinag-aagawa na yan ng ating mga kababayan. Pati yung halwan, mabibili mo na lang dyan sa Michael's Bulaluan. Yung masasarap na ulo ng halwan. Straight to the point. Lalo na ngayong malamig ang umaga, aba, napakasarap ng ulo ng halwan. Good morning sa mga nakatutok sa atin na kay Suharto Kamal Kugang sa Baguio po ng Pikit sa North Cotabato, kay Parida Kari Maitu Mama sa area po ng Riboken na Sultan Kudarat, kay Boss Rico watching from Tunggol sa Dato Montawal. Straight to the point. Kay Mads Ambag, good morning po sa inyo. Kay Wahida Akan Mamalapat sa bahagi ng Kadayangan SDA. Straight to the point. Kay Abdul Sumagayan sa Layog sa Pagalungan. Kumustang Pagalungan? Hindi pa ba tumas yung ilog dyan sa Pagalungan? Straight to the point. Kay Ibrahim Ali from Bulyok sa Pagalungan pa rin. Good morning sa mga taga Pagalungan dyan sa area po ng sentro, dyan sa area ng Galakit. Straight to the point. At syempre pa dyan sa area po ng Damalasak, Pagalungan. Straight to the point. Kay Marvin Leon, good morning po sa inyo. Kay Ahmad Eno, kasabagi ng Tenorio sa Awang Dato din ng Sinswat. At ito rin po sa bahagi ng Dato Saudi Ampatuan. Kay Sir Dato Uno Oto Di Maukom. Straight to the point. Kumusta po sa inyo, sir? Dyan sa area po ng Dato Saudi o dito ka sa area ng RH5? Straight to the point. Kay Sir Bay Umukol Sumitimbang Waya, kay Dato Tung Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Good morning sa inyo. Bueno, sa mga balita mga kasama dito sa ating lugar, dito sa area po ng BARM, matapos yung 3 days na filing 5 to 7 ay para bang nag-ceasefire na. Tahimik na ang kapaligiran, tahimik na ang social media sa mga bangayan sa politika. Pinaghahandaan nila ngayon yung malayo pa. Hindi naman malapit dahil 3 months pa bago ang kampanya sa darating pa na July 30. So ano pa lamang ngayon? May, June, July, so mga 3 months pa. Mga nasa 70 days pa. Bago ang sobra pa 70, mga 80 days pa bago ang umpisa po ng filing o ng kampanya dito sa BARM, First Parliamentary Election. Straight to the point. Kaya pahinga yung mga kandidato sa ngayon na naghahanda para sa kanilang pupuntahan ng mga barangay at ng mga bayan na sakop po ng kanilang distrito, habang yung mga party naman ay busy-busy rin po sa paghahanda
sa kanila pong pag-ikot sa mga probinsya at mga syudad. Yung regional political party, marami na yan. Dati-dati, 7 lang. Ngayon, may na po sa 10. Mga kulang-kulang nasa 17 o 16 na mga regional party. Iba pa mga sectoral party mga kasama. Kaya't marami-rami itong mga magpa-participate sa darating po na halalan sa September 14, 2026. Straight to the point. Sa iba pang mga balita kahapon, marami pong nagulat dahil nagpalabas ng kautusan ng Moro Islamic Liberation Front na kung saan sila po ay nagtalaga ng mga bagong base commander o mga bagong base commander mga kasama ng kanila pong hanay. Ito po ito mga kasama yung mga itinalagang mga officer in charge ng mga base command. Straight to the point. Kabilang dito yung matunog na 118 base command na kung saan ay meron na po silang naitalagang bagong pinuno mga kasama. Straight to the point. At meron din pong iba pa, itong 104th Base Command, 105th Base Command, at ng 123rd Base Command, at ng 124th Base Command. Straight to the point. At ito pong 128 Basic Command. Ibig sabihin, ilan ito? 7. Straight to the point. 7 ang mga pinalitan at nagtalaga po ng officer in charge na mga brigade base commander. Straight to the point. Isa-isahin po natin ito mga kasama, itong mga talaga na mga bagong base command mga kasama. Base command commander dito sa ating lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itong dito sa 104th Base Command mga kasama, ang opisyal na officer in charge ay itong si Commander Ting Jikiri para sa 104th Base Command. Saan ba ito nakabase itong 104th Base Command? Samantalang dito naman sa 105th Base Command mga kasama, Straight to the point. 105th Base Command na italaga bilang officer in charge si Commander Abdul Haq Ibrahim para dito sa 105th Base Command mga kasama. Straight to the point. Dito naman sa 118 Base Command na kung saan ay ito yung dating sakop po ni Ustad sa Wahid Tondok. Straight to the point. Na italaga bilang officer in charge itong si Commander Dagada sa Alim mga kasama. Straight to the Kung di point. tayo nagkakamali, ito yung kanyang dating Deputy Commander ni Ustad sa Wahid Tondok. Straight to the point. Sa 124th Base Command, itong si Commander Abdul Majid Abwat. Straight to the point. At itong sa 128th Base Command naman, itong si Commander Abu Saima Hussein. Ito yung parang municipal councilor ng Pahamudin yata, kung di tayo nagkakamali. Straight to the point. At itong sa 114th, itong si Commander Nordi Patuan. Straight to the point. At dito naman sa area po ng 1/2/3 ba ito? O so, yan yung mga inisyal na mga bagong talagang officer in charge ng Base Command na ipinalit sa direktiba ng BIAP MILF kahapon sa Appointment Order 01 Series of 2026. Straight to the point. Good morning, Dato Ebs. Good morning, Sir Mike. Mapita mga kasama. Kaya maraming nagulat nga kasamang Sir Mike dito sa sinasabing mga bagong commander. Pero parang tumata yung mga OIC lang ito sila kasamang Sir Mike. Officer in charge sa Dato Sir, in charge Ebs. lang habang nire-resolve pa kung ano man yung mga grounds.
Correct. Kumbaga, ito yung mga parang temporary muna na sila yung magiging commander dito sa mga base command na ito dahil yung iba ay kasama dito sa mga lalahok sa halalan. Mga nominee. Parang ano lang yan siya, para mga pulis din yan. Oo. Pagka merong grounds, sisibakin mo na sa pwesto and then magtatalaga ng bagong acting or di kaya naman ng OIC. Correct. Hindi nangangahulugan na mawala na sila sa kanila pong hanay. Correct. May Kumbaga- posibilidad pa rin na babalik yan sila. Correct. Kumbaga ito ay mga temporary lamang na pagkakatalaga dito sa mga base commander ngayon, Dato Ebs. Pagka okay na, babalik din yan. Para mga pulis pa rin yan. Correct. Baka after ng eleksyon. Oo, nagtataka na lang kayo, bigla na lang siyang bumalik sa kanyang pwesto bilang Correct. chief of police or di kaya naman ganito mga commander. Correct. Tama ka dyan, Dato Ebs. Kapag ganon, lalahok sa politika, kumbaga set aside muna ang iyong posisyon dahil baka magamit sa nalalapit na halalan. Tsaka para makapag-focus ka rin. Correct. Kasi election eh. Oo. So para hindi ka masyadong magiging marami yung iniisip, i-focus lang muna. So, diyan malalaman yan. Kung mananalo ka o matatalo, diyan malalaman. Malalaman natin yan sa darating na September 15. Isang araw matapos ang halalan dahil sabi nila, madali lang ito dahil district lang ito. Hindi ito buong area. Dahil katulad sa Cotabato, 3 district. Tag 11 na barangay sila o tag 12, madali lang malalaman. Correct. At dito naman sa mga probinsya, tag 4 na bayan, tag 5 bayan, madali lang malalaman. So kinabukasan kagad, meron kagad resulta o hating gabi pa lang Malalaman yan. meron ng resulta, Dato Ebs. Yan yung pinakamaganda kung sakasakaling magkakaroon ng tawag diyan, automated election. Pero kung mano-mano, mahaba-haba usapin mo yan. Baka abutan pa ng 3 days kung mano-mano, Dato Ebs. Parang yun dati, yung sa barangay election. Mano-mano, maabot talaga ng hanggang bukas. Sobra pa sa bukas. Lalo na kung mainit yung halalan. Napopospone. Tinitigil mo na. Natitigil yung bilangan, di ba? Dahil taras-taras. Taras-taras sa mga blackboard. Pero kung automated, hating gabi pa lang, may resulta na dito sa halalan sa darating na September 14 na 2026. Sa ibang usapin, Dato Ebs, dito sa bahagi po ng Simuay, kahapon, merong nung kamakalawa, may bangkay na nakitang palutang-lutang o nandyan na sa gilid na mismo ng ilog sa Simuay River. Isang babae na kung saan ay ito po isang linggo nang nawawala. Nagtatrabaho pala ito sa isang parlor. Pangpaganda, parlor. Parlorista. Oo, ano bang tawag diyan? Baka manicurista. Ay, ba naman din sir, kasi kung manicurista, kuko yung binabanatan. Ito I see. nagpapaganda, kaya parlorista. Aba, parlorista. Hindi rin parlor games. Hindi naman din. Kawawa itong biktima na kung saan para bang baka makausap mo si Colonel Madin, makakuha ta ng initial na information. Era ng Sultan Mastura eh. Sultan Mastura, Sultan Kudrat. Sultan Mastura. Sultan Kudrat yata naghatid ng doon sa bahay. Ganon? Oh, Sultan Kudrat MPS. Itong biktima ay taga-area ng Dato din Sinswat, Dato Ebs. Area ng Sitio Tinago, diyan sa bagay ng Barangay Tamutaka sa ako po ng Dato din Sinswat. Na kung saan yung kanyang kamag-anak ay humingi ng tulong kay Kapitana, kay Cap by Ibero Sinswat para nang sa ganon mahanap at nang ma-information na may bangkay na nakita sa bahagi po ng Simuay ay binerify ng barangay at kasama yung pamilya na naturang ginang o ng naturang missing person. At doon nga kanilang na-confirma na ito yung kanilang kamag-anak na missing. At yun na nga ay tumulong yung barangay officials ng Tamutaka Dato din Sinswat para makarating sa kanila pong tahanan at kagabi yata o nung isang gabi ay kaagad na inilibing dahil na ito'y nasa advanced state of decomposition na, Dato Ebs, yung naturang bangkay na ginang na isang 18 anyos pa pala. 18 anyos, ibig sabihin dalagita o kaya naman bagong debu pa lang. 18 anyos sa report ay itong si Nadia Mulud ang kanya pong pangalan. Diyan sa area po ng Sitio Tinago ang kanyang tahanan, Dato Ebs.
area ng Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Yan na ba yung sinasabing pasintabi lang po sa mga nakikinig? Pugot ulo daw kasamang Sir Mike eh. Hindi natin alam hindi ko nakuan kung wala na ba yung kanyang ulo. Pero sa report na nakita natin, yung katawan ay nasa state of advanced decomposition na at kagad na inilibing ng kanilang kaanak dito sa isang sementeryo dito sa Dato din Sinswat Dato Ebs. At sa mga magulang pa rin na pinapasaway pa rin ng mga anak, mas mabuting doblehin pa rin yung pagsisermon sa kanila. Mas Correct. mabuti na yung masermonan kesa sa ganito maririnig na lang sa radyo na ito na yung nangyari sa inyo pong mga anak. Correct. Dapat sa mga magulang, bantayan maigi ang inyo pong mga anak, lalo na kung mga dalaga at binatilyo. Dahil medyo pasaway na yan sila Dato Ebs. Pupunta sa mga tropa, sa mga barkada nila, sa mga classmate, at minsan ay hindi na nakakauwi ng bahay. Kumukuha na ng rangko. Ika nga po nga. Kung hindi nakakauwi at magrarason na lamang, kesyo ganito, meron pa kaming tinatapos na homework, research, o mga assignment, pero yun pala, hindi natin alam, baka saan-saan napapadako Dato Ebs. Kailangan na bantayan ng maigi kung lalabas man ng bahay, kailangan pauwiin, pabalikin para nang sa ganun ay matyak yung kaligtasan. Good morning sa mga nakatutok sa atin kay Bay Gyara Urak Usman, Mapia Mapita Dex Wine. Nakikinig kami dito sa May Tamuntaka 1 everyday. Lagi na yan. Good morning sa kanilang kapitan dyan, si Kapitan Urak, di ba? Dato Ebs? Good morning. Kay Randy Santisas, kay Aunt Roger DJ, good morning. Kay Sir Maray Muammar Salik, good morning. Sabi dito, totoo po ba may brownout na tubig ngayong araw? Wala pa kami information. Sige lang, mamaya baka meron ng information. Wala pang binibigay ang MCWD. Pero sa inyo, ngayong tag-ulan na Dato Ebs, bumalik na ba yung tubig dyan sa Wala pa rin area ng kasamang Sir Mike. college? Hanggang ngayon, ganun pa rin, Despite na pahirapan may pa mga rin. pag-ulan Oo, hanggang ngayon, pahirapan pa rin. Kasi yun nga, malinaw na doon sa naging statement ng MCWD na yung tubig na kinukuhanan dyan sa may Matampay na project ko ng Hanabana Construction, failure na talaga kasamang Sir Mike. Hindi na siya pwede kasi pagkatataas yung salinity, yun na yung sinasabing naghahalo na yung tubig dagat at tubig tabang. Yan yung sabi nung wala pang pag-ulan. Pero 1 week nang umuulan Dato Ebs, Oo. sobra-sobra na mga pag-ulan. Katulad kahapon, binabahaan yung area. Kahapon din, binana rin kami. Oo. Yun yung sinasabing bakwit muna tayo pansamantala. Correct, oo. At yun na nga, sa ang dahilan kasi walang ulan. Pero ito, sunod-sunod na ulan mula nang pumasok yung Mayo, di ba? May 1 hanggang kahapon. Kahapon yung pinakamatindi dahil nag-rest back pa kagabi. 2:00 pasado, bumuhos bigla at hanggang hating gabi kagabi. Kaya maraming area din po yung biglang tumaas yung tubig dito sa bagay ng RH Mother. At dito rin po sa RH 8, dyan sa Marines. Nagmistulang ilog kahapon. Di makadaan yung mga sasakyan. Hanggang dito sa bagay ng City Hall, sa harap. Ganun din, mataas yung tubig kahapon sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Good morning kay Bay Betty Bandila Pingyaman sa area po ng Dato din Sinswat sa Pingyaman, kay City Sharipa Dato Mantang. Good morning Bang Samoro. Samantala, yung mga binahan din kasamang Sir Mike, titingnan natin kung ano magiging aksyon dito ng mga bawat barangay dahil kahapon talaga kasamang Sir Mike. Kanina, madaling araw, mga 2:00. Talagang umabaw yung tubig. Hindi natin alam kung paano ito siya lilinisin o paano bababa agad yung pagtaas ng tubig kasamang Sir Mike. Linisin yung imbornal, linisin yung mga kanal para nang sa ganun matanggal yung bara ng mga basura Dato Ebs. Wala kasi kasamang Sir Mike, yung mga imbornal, substandard yung pagkagagawa. Ayan yung dahilan. Mas mataas pa siguro yung yung tuhod ng anak ko Aba. sa mga imbornal nila. Yan yung sabi ni Councilor Pike Ejla na natuklasan nila na merong mga substandard na mga drainage canal na isinasagwa dito sa ating syudad. Di ba? Pati sa picture dati ni Vice Mayor Joer Madag na i-post niya rin yung mga drainage na parang substandard yung pagkakagawa. Basta lang may drainage. Masabing may proyekto. Oo, pero sana gandahan din naman yung pagganda ng paggawa ng drainage.
Pero sabi ko nga dato, basura lang yan na nakaharang siguro sa daluyan ng kanal. Correct, basura lang yan sa kasamang Sir Mike. Pero wala tayong magagawa kasi ang barangay, pagka walang project para sa ano nila, sa waste management, yung mga nagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga barangay, wala tayong magagawa. Pero kasama yan sa budget nila, yung pangangalaga Kaya lang, sa mga maintenance. May mga budget din sila. Sa hindi mga pwede. kanal, drainage. Every committee yan sa kanila may mga budget yan. Peace and order, environment, waste and management, health, ano pa ba? Public works. Ang sports, meron din. Yun. Pero kung lahat yan, isasat all ni chairman, wala tayong magagawa. Yun yung sinasabing paldo-paldo na. Pero sige lang, malapit na rin yung election.webs kung matutuloy Pero kung hindi, mahaba-haba pa mga sasakripisyo ng mga kababayan natin sa mga barangay officials na makupad o mahina magtrabaho. Samantala kasamang Sir Mike sa national, I don't know kung ito National o ay... international? National lang. I don't know kung ito ba ay para sa lahat ng mga empleyado na kung saan ipinatigil na, ipinag-utos na ng Korte Suprema Ang ano? na hindi na ipatitigil na yung work from home. Yung nakasanayan na Monday to Thursday and then Bakit? Friday work from home. Bakit daw? Sa inilabas na kalatas mula sa Supreme Court mga kasama, Supreme Court and Bank, April 29 ito siya kasamang Sir Mike. Ibig sabihin, nung nakalipas na buwan pa. AM number 26-0434 SC, Memorandum Circular number 02-2026, Adoption of Flexible Work Arrangement and Energy Conservation Measures in the Judiciary, acting on the memorandum date April 28, 2026 of Attorney Maria Karina Matamon Kunanan, Deputy Clerk of Court and the Chief Administrative Officer, Office of Administrative Services, Supreme Court, the Court resolved. Leave the implementation of the work from home arrangement in the Supreme Court and revert to the standard 5-day work week with 100% on-site reporting Monday through Friday from 8 a.m. to 4:30 p.m. effective May 2026. So, ibig sabihin, back to normal na lahat. Monday to Friday, wala nang ligtas. Direct the continued implementation of the energy conservation measures that have already been implemented and allow the rendition of overtime services on a case-to-case basis as may be authorized by the Chief Justice Hernando J. on leave. So, ibig sabihin, parang sa ano lang to kasamang Sir Mike? Sa Gobyerno. Sa gobyerno lang to. Oo. Sa gobyerno naman kasi naipatupad yung work from home dahil sinabi ng ating Pangulo na kailangan magtipid ng kasagsagan ng gyera sa gitna ng silangan ng March at April. So ngayon, medyo bumalik na sa dati yung although wala pa pero malaki-laki nang ibinawa sa produktong petrolyo, sa presyo ng diesel at sa gasolina. So yan na siguro yung dahilan bakit nilip na yung work from home na 4-day work week lang that webs. Kasi kawawa naman yung mga ano tawag dyan, yung mga job order o yung mga casual o yung mga contract of service. Wala silang sahod sa 4 na araw na yan kung work from home dahil kailangan present ka kumbaga yung mga permanent walang problema pero yung mga contract of service mabawasan sila ng 4 na araw sa isang buwan na to. Kaya sayang pa rin yun. Kaya sabi nga dyan, kung kailangan na magkaroon ng overtime pay sa mga empleyado, ibigay. Kung sobra sa 8 hours kada araw yung kanila pong trabaho. Pero depende yan sa mga personnel na mangailangan ng kanilang serbisyo. Pero karamihan naman sa gobyerno, paiba pa sitting pretty lang. Wala naman din ginagawa. Meron Nagsiselfon. naman siguro. Yung iba. Nagsiselfon. Kung babae, nagma-makeup, nagli-lipstick.
Order sa online. Yung iba nga, late pa nga pumasok, di ba? Ganun, tama. Katulad ng sabi ni Chief Minister Makakuwa, sabi niya, Bawal lang 8 o'clock, early 8 o'clock. bawal lang hindi papasok ng 8 o'clock. Kailangan 8 o'clock, nandito na sa loob ng opisina. Hindi pa pwedeng late o'clock. Oo, at dito naman sa People's Palace, sabi ni admin namin Timbang, hindi kayo pupunta sa mga flag racing. Once a week lang itong flag racing, pero hindi pa kayo susuport. Kaya sabi niya, kailangan yung mga maguna dito, yung mga department heads, yung mga pinuno. Kung sino pa yung mga pinuno, sila pa yung mga hindi daw sumisupot na webs. Yun ang problema. Kumbaga, dapat via example, di ba? Kailangan na yung mga head, department head yung pupunta, magsusuport sa mga flag racing. Every Monday lang naman yan, that webs. Kaya dapat talaga na nandyan silang lahat. Correct, oo. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, kay Hadza Podsia Cho, kay Muhammadin Balabagan de Sarkan na sa Kakar, dato din na Sinswat, kay Siti Sharipa Dato Mantang, kay Kagawad Paisal Limba, good morning sa Team Baklas, sa BAP Referee sa Cotabato City, kay Sara Sakandal at kay Sir Dato Teng Latip, kay Bay sa Ada Mastura Dato Manong Latip Dato Ebs. Good morning sa inyong tanan. Oras! Mga kasama, oras natin. Alas 6:30 ng umaga, standby muna sa ilang mga paalala. Tatak RMN. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ang kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maligayang
araw ng mga ina, Happy Mother's Day to all. Lalo na sa ating mga solo parents. Hindi man madali ang mag-isa sa pagtaguyod ng pamilya. Pinapatunayan ninyo araw-araw na sapat ang isang pusong puno ng pagmamahal, tapang at sakripisyo. Kayo ang nanay at tatay, gabay at sandigan, isang tunay na bayani sa buhay ng inyong mga anak. Sa bawat pagod na hindi nakikita at bawat luha na tinatago, nariyan ang walang kapantay na pagmamahal na nagbibigay lakas sa inyong pamilya. Saludo kami sa inyo, hindi kayo nag-iisa, kayo ay kahanga-hanga. Ito si Ate Arlene Ayon, ang inyong representante sa Swerte Party List Solo Parent. Sa muli, ang aking taus-pusong pagbati ng Happy Mother's Day sa ating lahat. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa nako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:36 ng magandang umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Sabado, 9 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Tangkap tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters. 4 na suspect sa robbery hold-up sa City Arcade ng Cotabato City. Tinutugis na ng PNP. Detalye ng balita, Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Nagpapatuloy nga ngayon ang pagtugis ng Cotabato City Police Office. Partikular ang PNP Station No. 1 sa 4 na suspect na umano'y ng loob at nanutok ng baril. Saka nilimas ang mga mahalagang kagamitan at higit 50,000 pesos na cash sa isang store sa City Arcade ng Cotabato City. Ito ang kinumpirma sa DXMY ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rosel Evangelista. Matatandaan na unang nagpanggap bilang customer ang isang babae sa nasabing store at maya-maya pa ay pumasok na rin ang ilan pang kasama nitong mga lalaki na nanutok ng baril sa biktima. Sa ngayon ay may hawak na ng kapulisan ng CCTV footage sa malaking tulong naman sa pag-iimbestiga sa nasabing krimen habang patuloy na tinutugis ang tumakas ng mga sospek. Hinimok din naman ng CCPO ang lahat na kung may naganap o maganap na krimen at makuhanan ng ebidensya ay mas maigi pa rin nila na unang i-report sa kapulisan at hindi sa social media para kagad na maaksyonan. Part of it is nagkaroon po tayo ng medyo dagsaan po ng maraming supporters as well as yung behalf of our City Director Police Colonel Jiben Bongkaya. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po naging involved dito sa development po. Nakakuha na po ng isang CCTV footage yung ating investigador. Ito po ngayon ay subject for verification and enhancement po sa ating cybercrime group, no, para kita yung detail talaga. During the investigation po, napag-alaman po natin na habang ang
biktima ay nasa loob ng kanyang tindahan, may pumasok po na isang unidentified na babae. Nagpre-pretend po as a customer. Hawak-hawak po ito ng cellphone at allegedly naging pong ka-textmate. Covered ang kanyang face, ang mata lang po ang nakikita. Ang kailangan lang po yung participation or cooperation po ng biktima. Mas maganda po kasi na agaran po ninyong i-report sa police station para matulungan po kayo ma-resolve ito. Kaya rin po yung na-post natin sa Facebook, but eventually mas maghalaga po din yung na-report natin sa police station po. For sure, mayroon na pong nagawa, but in my side po, bawat krimen po ay nahanapan po ng paraan para ma-resolve po ng inyong Cotabato City Police Office. Generally po, yung Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Jules Di Mapalaw. Samantala, mga kasama, mga bagong BF Base Commander, natanggap na nila ang kanilang appointment. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY Tatak RMN Report. Formal nang natanggap ng mga bagong base commander ng Bangsamoro Islamic Armed Forces BFA Maylay ang kanilang appointment order. Number 1 na sa 2026 mula sa Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front na pirmado ni MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Kabilang sa mga itinalagang opisyal ng mga commander sina Teng Jikiri para sa 104 Base Command, Commander Abdul Haq Ibrahim para naman sa 105 Base Command, Commander Haji Ryan Rijib Abdul Rahman para naman sa 114 Base Command, Commander Dagaras Alim para naman sa 118 Base Command, Commander Abdul Majid Abwat bilang Base Commander ng 124 Base Command, at Commander Abu Saima Hussein bilang bagong Base Command ng 128 Base Command. Samantala, inaabangan naman ang iba pang mga Base Commander na susunod sa appointment mula sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahib Bansaw, Tatak RMN. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Maestro sa balitang yan. Alas 6:40 na ho ng umaga, mga kasama. Good morning pa rin ang aming pagbati sa mga viewers natin na nandiyan pa rin hanggang kanina, nakasilip, sumisilip, o ano bang tawag pwedeng babanggitin sa inyo? Sumisilip, naninilip, o nanonood? Si Cacao Romeo Fernandez Collado ng Rosa Range 11. Maganda morning din sa kanilang chairman, si Cap Joharto Binangon. Abdurrahman Tadlin, good morning Sir Mike, watching from Albarca, Basilan. Ang layo Sir Mike, Basilan sa Barca. Si Sir Elmer Cortel, Sabado morning sa lahat. Sabado, Sabon, Banlao, Downing. Wahida Muhammad ng Alamada North Cotabato sa may Lower Dado. Magandang umaga. Maganda morning din kay Rodin Upam ng anong lugar to? Sharif Saiduna Mustafa, good morning, mapita sa mga taga SSM. Sharif Saiduna Mustafa. Samantala mga kasama, dahil nga sa politika pinag-usapan kasamang Sir Mike, maraming mga changes na nangyari. Maraming mga development. Correct. Yung iba natin na nagpahiwatig na tatakbo pero pinigilan na. At kumbaga nagparaya, kumbaga syempre sumunod sa kautusan ng kanilang pong mga nakakataas. Isa na nga dyan, yung dito sa Basilan, si MP Musber Alyudin. Hindi na rin tatakbo. Umatras na rin. Dito rin po sa area po ng 2nd District ba ito? Sa Maguindanao del Norte? 2nd District o 4th District ba ito? Yung area po dito sakop ng Sultan Masturat at Sultan Kudarat. Hindi na rin tumuloy. Tingnan natin yung kopya niya kasamang Sir Mike para... Anong distrito ba yan? Yung kay... Sino ba yung katungkalin niya dito? Si... sa ngayon, post na. Post na? Oo. Dahil hindi siya tumuloy. Sa 2nd District pala, kasamang Sir Mike. 2nd District. Sultan Masturat at Sultan Kudarat. Sultan Masturat saka... Dalawa yata ang post dito sa Kwan eh. Hindi. Sa 5th District kasamang Sir Mike, kung Sultan Mastura and Sultan Kudarat. 5th District. 5th District, yan na. So yan yung sa ngayon, mga post at yung sa parang post din yata eh. Pati yung dito sa, kung dito nagkakamali sa District 3. District 3?
Semi-ano na rin. Semi-ano post na rin. Ano po, so parang dalawa lang yata may kalaban dito eh. Oo. Area ng District 4 1 and 4. and 4. Oo. Ito yung posibilidad na talagang magkikipagbrasuhan. Brasuhan, para malaman kung sino talaga yung the best o sino yung pinaka Malakas. gusto ng maraming tao. Correct. Pero yung kahapon, Payag na. nagpatawag. Nagpatawag siya ng una sa mga kasamahan niya. Para i-explain. Ipaliwanag kung bakit hindi na siya tumakbo pa at tumatras na. Unang na-interview ninyo na nagpaliwanag na hindi na sumali sa halalan itong si MP Kelly Antao. At ayan yung pangalawa. Hindi na siya kandidato nag-explain ngayon. din. Kasi nung last, nag-file na yun siya, di ba? Para sa first, yun siya, yung hindi pa nahati kasamang Sir Mike. Hindi pa nahati. Pero ngayon ay nag-giveaway siya. So, Sino yung Webs? Si isa ring alim eh. Alim itong nag-giveaway na ito na hindi na siya tatakbo. Si Sheikh Abdullah Hadi Gumander kasamang Sir Mike. Oo. Si Sheikh Gumander. Napaluha nga siya sa napaiyak. Ano ba? Mangiyak-iyak. Sa emosyon. Madamdamin. Madamdamin yung kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga kasama. Anyway, pakinggan natin mga kasama yung kanyang naging paliwanag kaugnay nga sa kanyang pag-withdraw para sumabak sa first Barm Parliamentary Election. Straight to the point. Emotional tanong ka gina sa ko. Tindig gusto niya. Why? Maragin man ni amay ka makangunya ta ka. Ang ukilin ng kaso makatibang ka. Nya bay lasad na bitira ko sarkano sa Abu Zaid. Di sa Abu Zaid na yan na niya final bitira ko ipsampay ko sarkano na kagina magabi kagay nagagabian natawag o mga kakatanong tiks taman sa niya biwali ba niya na sobrad na timbangan nagagabian na tiks bu na kagina magabi sa Abu Zeda kapara kakwanan ka oy kagina magabi na nakaumarkitan no message di ko no terundo puna weda bati ang kusarkan tigina salam tagna mga message na pagitong tanong sa mapya so sitwasyon pag-istadyan yan nala sa message na tigin iya desisyon na pengenin na umpungan atau ka Central Committee salka pengenin na umpungan atau ka Central Committee di ka na kandidato niya dembay kay lelon umpungan ang makagpiasal kita no kagina magabi sa kabuzi emotional tanong kagina sabat ko tindig gusto niya why maragin man ni amay ka makangunya ta ka ang ukilin ng kaso makatibang ka ugid na di mapakay man naman di ka pag-study sa mapya kaya na kaysa mito ba sa bitira tanan to ati Allah wa ati Rasulullah lil amri minkum adan to so bitira tanon na yabur kita numi batalo oy bitira tanon di kaunot nana ikano mono ay ikadua na so hadis isa niya kakwanatano isa niya kabalans tano na so hadis tentigin itagakin sunggagay sa mantara kasayan lillah awadahullahu khairan min itagakin sunggagay sa sabab kan Allah
may adam ba sa kaunot ko, Allah, kaunot ko Rasulullah, kaunot ko kaunutan, na sambihan wallahu ta'ala sa mas mapya. Ikatalo, magkakwinta tanong, na so, maslaha, maso, kamapianan umadakal. Kamapianan umadakal. Di kondo kanay penditers na anong muna mga pansya, mga message, do tawag, mag-isa ni Saki, do si Dr. Margani, na natinawag ang kagay sa kagabin. Maya, ada mga sabab. Ikadua na may ada mga plano ng mga kakatan. Okay, si Kanobon din bitira. Si na timbal sa bitira ni Rananto, ang tubay makagkapyasar kitang. Okay, tubay makagkapyasar kitang. O pa makaya buwa isa ka managkapag-istadya tanong na uya buwa na labit na makagkapyasar aki. Ha? Na kaginatambo po niya materoy makagkapyasaraki kaya ipuligitas na suraki ako kamapianan. Anan to na ipangandam ako. Na nasakya ginasakya ni masalo ko sa diya ko pangandam. So mga dami ka makagkapyasar kita no. Makagkapya ka nung pungan na malumaragin na ako ha? Malumaragin. Upama kayanin manggulan na makataros tanobong kanan to masalim mo. Ha? Nana kasi sa butay bu. Uman mo yano dun makinag na dadin. Taman sa last filing amag. Na di ako dun makapil. Na binati ako ni Nesar Kano kagina para mayangin to kada makapil si Sheikh Abdul Hadi. Ha? Straight to the point. Yun, kasamang Sir Mike, ang ilan sa mga naging paliwanag ni Sheikh Abdul Hadi Gumander. Yun nga, dahil nga sa prepare na siya para sa kanyang pagkain ng COC. Pero biglang may dumating na text sa kanya. At pinapakiusapan na i-atras na yung kanyang pagkain. Dahil nga ito ay makakabuti hindi lamang sa kanya kundi para na rin sa mga taga distrito niya. Dahil may mga ano doon sir, may mga wisdom doon na sinasabing magiging makakabenepisyaryo o di kaya naman magiging pabor sa mga tao doon sa kanila. Kaya naging emotional siya kasamang Sir Mike sa kanyang pagpapaliwanag na hindi nangangahulugan na siya ay matras ay natatakot dahil matagal naman din niyang itong pinagadaan. Pero dahil ganyan talagang eleksyon ganyan talagang politika. Diba? Kumbaga meron ka pang mga pinakamataas, kumbaga mga boss na kumbaga siyempre bago ka tatakbo magsasangguni ka muna. Kumbaga magpapaalam. Kumbaga hingin mo yung go signal. Kung may go signal, okay. Kung walang go signal, nasayo na yan. Kung papalaot ka pa o hindi. Kung hindi ka susunod. Pero katulad niya, good soldier, sumunod siya. Ganon din yung iba. Na ganon din na wag nang tumakbo. Kaya yung iba naman na sinasabi na wag nang tumakbo, pero itinutuloy pa rin. Yung sinasabing, good soldier pa rin yung ganon, Sir Mike? Yung hindi sumunod? Hindi sila good soldier. Hindi na sila good soldier, no? Correct. Medyo lang sila, good and bad. Pero siyempre, pag gano'n na hindi sila nagpapigil, wala kang makukuha suporta galing sa iyong mga bossing. Yun ang pinaka challenge para sa iyo. Kung hingi ka ng pondo, huwag ka na mag-expect na maibibigay sila sa'yo dahil sinabihan ka na pero nagtuloy ka pa rin. Kaya yun ang pinaka-the best. Kung meron mang instruction, meron mang guidelines, o di ka naman order ang ating mga bossing, sundin na lang. Para for the sake of marami. Correct, Yan lang. Medyo madamdamin pa rin talaga kasamang Sir Mike yung pagpapaliwanag. Pagkakalam ko, mahaba-habang yung preparation ni Sheikh Gumander. Nung kwan pa ito, mga 2022 o mga 2023 pa, na nagpahiwatig na siya na tatakbo dito sa first parliamentary election. Sa 5th district. Kasi nung last ganun din, di ba? Nakapag-file din siya dati. Yes. Tapos na. Ito lang ngayon dahil may, kumbaga, may kautusan na wag mo na. May mga pagbabago. May mga changes. Kaya, tinawagan siya. Nakikiusap. Good soldier.
Meron pa tayong 7 minuto mga kasama bago ho mag-aalas 7 ng morning. Talagang napakatahimik ng ating kapaligiran ngayong umagang ito kasamang Sir Mike. Dahil yung iba napagod. Napagod, nagpahinga. Yung iba Napagod naman sa ay, kanilang pagsuporta, sa kanilang mga bossing. sa kanilang paglalakad. Kanilang paglalakad. And then ngayon, nagpapahinga. Siguro overtime yung tulog nila. Correct. Oo. Pahinga sila hanggang Pahinga. bukas. O Sunday pala bukas. Oo, Sunday bukas. At nga pala no, mga kasama, mamaya alas 8 ng umaga, abangan din po ang programang Tudtulan ni Bapa. At dito sa atin ang tanggapan ni Member of Parliament by Ali S. Caron o by Ali Sansaluna Caron. Yours truly, makakasama ho ninyo, pati na rin ho si Dato Bensar Mardan. Mamaya ho yan mga kasama, alas 8, yung Tudtulan ni Bapa. Kwento ho ni Commander Ali Basak o mas kilalang si Ali Sansaluna kasamang Sir Mike. Yung isa sa mga founder ng top 90 ng Moro National Liberation Front. 8 to 9 yan, Datwebs. 8 to 9. Mamaya yan siya mga kasama. Yan din o malalaman kung paano nagkakilala si Commander Ali Sansaluna o si Commander Ali Basak at si Sheikh Salamat Hashim. Kung paano nabuo yung top 300 o kung sino-sino yung mga kasama ng top 90 from Moro National Liberation Front kasamang Sir Mike. Sila ka sa programa na yan, mamaya mga kasama. Good morning kay Ma'am Kadigya Rahman Abdullah. Morning, Dito Ma'am. Sa po ng Jansan. Good morning, Ma'am Diggs. Pa-relax na lang si Ma'am Diggs eh. At si Ma'am Simbay Adam, good morning sa Almonte Extension kay Eljay Landau. Good morning sa bagay ng Tenorio sa Awang sa Dato din Sinswat. Nakikinig din kasamang Sir Mike si Sir Mergani Gumander. Yan sa kanilang lugar. Uncle na yata si Kwan eh. Si Sheikh, no? Oo, hindi ko ba alam. Sir, ano ba? Uncle mo ba o pinsan mo si Sheikh Abdul Hadi Gumander? Paki-PM na lang para malaman namin. Oo. Good morning sa mga kandidato ng mga independent. Independent, no? Walang partido. Kumbaga sila po ay, sila hindi nakikisawsaw sa mainit na mga bangayan sa parliament, sa party, sa social media datwebs. Pinsan pala daw niya kasamang Sir Mike. Pinsan niya si No, Sheikh. pinsan niya, si Sheikh Abdul Hadi Gumander. Good morning dyan sa Cotabato Darussalam College, dyan sa bahagi po ng dating Mahad. Mahad. Oo, Cotabato. nilalakad ko lang dati yung Mahad from dito sa Manday patungo ng Mahad, dyan sa shortcutan dito sa bahagi po ng dating lumang istasyon ng DXCM. Dati swampy pa yan dyan. Ngayon ay kalsada na datwebs. Morning sa mga taga-Mahad, Kampo Muslim, Lugay-Lugay, dito sa Bagwa at ito rin po sa bahagi po ng Manday. Samantala kasamang Sir Mike, bago tayo tuluyang magwawakas, sa national patuloy pa rin yung usapin sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero yung mainit yata, yung kahapon, breaking news yata yung sinasabi nila na umatras yung abogado ni dating Pangulong Digong Duterte, si Attorney Kaufman. Umatras bilang kanyang legal counsel dito sa The Hague sa kanyang kaso sa ICC. Baka nabayaran. Oo, paano ito? Kung wala na siyang abogado, wala na magdidepensa sa kanya. Wala na, makukulong na talaga ng matagal si Tatay Diggs doon sa The Hague. Ibig sabihin, baka doon na siya, tuloy-tuloy na siya doon. Kasi may katandaan na siya, 81, 82. Baka siguro doon na rin siya babawian ng buhay kasamang Sir Mike. Oo, kung ganito na wala na abogado sa kanya na abogado de Campanilla, talagang baka madidiin ang dating Pangulo dito. Tayo na natin ang 2028. Kung ano talaga magiging kapalaran. Ano ng maging mga kapasyahan dito sa Pilipinas sa darating na 2028. Pero ngayon pa lang, sa Monday na datwebs. Ang ano, sir? Ang botohan na dyan sa Kamara. Para i-impeach? I-impeach si Sara dyan sa lower house, sa plenaryo. Para mai-forward sa sa Senado. Sila yung tumatayong Senate mga judge, mga wes. Mga wes. Itong sa Kamara, magiging prosecutor. Sila yung prosecutor sa kaso. At kung sakasakali makakaba sila ng 106 votes datwebs,
dire-diretso na sa Senado itong impeachment complaint kay BP Sara. Malamang mananalo talaga yung yes votes dyan Bakit? kasamang Sir Mike dahil Bakit mananalo that matagal vibes? na talaga nilang gustong i-impeach. Sabi nila marami ng mga kongresistang nagbago ng isip. Ganon? Dahil nga sabi nila maipit sila kung sakaling ma-acquit si BP Sara dito sa kasong ito. So pag-initan sila, matatapos yung kanilang career sa 2028. Galing-galing talaga ng mga politisyan, no? Pagka alam nilang malapit na yung sinasabing finish line, biglang nagbabago ng desisyon. Ganyan yung mga salbabida. Ganon? Oo, ganyan ang politiko na to, Ebs. Kung hindi ka sasakay sa salbabida, malulunod ka So, sa dapat- susunod na mga henerasyon. Di ba meron mang prutas na balimbing? Ay? Oo, isa rin yan, balimbing. Parang ganun yan, parang salbabida din yan. ganun? Gusto mo makasurvive, masurvive ang political career mo, nasa iyo yan. Kung gusto mo matapos na, nasa iyo din yan. Katulad yan, kung babagong ihip ng hangin, dahil itong ating Pangulo ngayon, wala na, patapos na yung kanyang termino, limdak na. Kumbaga, next year ito, kampanya na kasi. Filing na kasi. Filing na next. 2027. Filing na, October. So, isang taon na lang yan. Yan sigurong pwede ko munang pag-aralan kasamang Sir Mike kung paano magiging balimbing bago ko papasok sa politika. Bago ka maging balimbing muna, dito ka muna sa mga anong tawag na prutas ito, yung Ano ba? Yung lumboy. Lumboy? Yan, parang same din yan siya. Kapatid ng mga balimbing. Pero ngayon pala dato iniipit na yung mga kongresista. Ganon? Sabi, yung kanilang mga project to be later na daw kung sakasakali hindi ka pipirma. Agay! Kung hindi ka buboto ng yes. Aray ko, Ibig sabihin, pakak. pending ang project mo, ang pagbibigay ng saro sa iyo pong mga project. Pero kung ikay pipirma ng pabor sa impeachment, mabilis yung release ng saro.webs. Napakasakit. Yan yung ginagamit nilang bala. Nakakalungkot yung sistema ng politika sa atin dahil iba'y kasamang Sir Mike. Pagka ikaw yung presidente, ikaw yung namumuno, sa termino mo, okay pa, wala pang magkakaso sa'yo. Pero pagka natapos na yan, dyan, sangkaterbang kaso ang naghihintay. Sabi nila dyan, webs, payback time. Ganon? Paano na lang tayo mamumuno? Ganun talaga. Sabi nila, kung gusto mong ayaw mong makulong, gusto mong wala kang kasalanan pagkatapos yung termino, gumawa ka ng maayos. Gumawa ka ng malinis na pamamahala. Hindi yung pamamahala na puro maleta. Ganon? Umuulan na naman ng maleta ngayon na Twebs sa Kongreso. Oo. Dahil syempre, kung boboto ka, may maleta ka. Kasi sabi nila. Hindi natin masasabi na yung prinsipyo dahil sa mali yung alam naman natin, mga politician. Sila dyan. Kung maleta na Twebs, ano ba ibig sabihin niya ng maleta? Pera. Pera? Oo, perang laman Akala ko mga papeles. Papeles. Anumin nila yung papeles. Pero kung papeles na pera, siyempre, bibili ka ng sasakyan mo, LC, ano pa ba? Akala ko, mga papeles. Pera yan. Yan ang totoong kapalit ng pirma. Ganun, hindi damit. When the price is right, okay. Sila kasi nagpauso ng maleta. Dati, bayong ang tawag dyan Dati ang bigayan, bayong. Ewan ko lang sa local kasama, Sir Mike. Na. Kasi sa local, naririnig ko, ano na lang daw ngayon, ecobag na lang. Ecobag? Kasi mas malaki yun sa sobre. I see. Gaano kalaki yung ecobag? Mga siguro yung ecobag na tag 45 pesos. Ecobag o paper bag? Ecobag. Magkaiba. Ang paper bag, maliit lang yan kasamang Sir Mike. Pero ang ecobag, malaki-laki yun. Mantaki mo yung tagsang kilo o tagsang may kilong malaki bigas. ding paper bag, di ba? Meron din, sir. Pero yung tamang-tama na yung sa 10 kilong bigas? Ganun. Malaki-laki yan. Depende rin siguro sa ibibigay. Kung malaki o maliit, malaki din yung paper bag. Kung maliit, maliit yung paper bag. Pagka 1 kilo siguro kasamang Sir Mike, sa tansya ko yan, mga nasa 100 or 200. I see. So kung ganun, 10 kilo, na yung bitbitan, yung ng ecobag, siguro nasa yun siya, 50. Kilo-kilo pala yan. Akala ko bandel-bandel yan. Bandol-bandol. Ay. Good morning kay Ansarudin Dalamba. Basta maleta, panalo. Akala ko kasi damit at saka mga papeles ang laman ng maleta. Yan ang nasanayan natin. Oo. 2 parapol ng Christmas party, 2 maleta nakuha ko Wala mang laman.
Sa akin, nung ano lang, yung... Magaan masyado. Workshop seminar lang natin, tumanggap ako ng may eco bag. Ang laman, toothpaste, sabon. Maletang nakuha natin, pero hindi gano'ng kalaki ang maleta. Medium size ba yun? Walang laman. Pagkakala ko, pagtingin ko, walang laman. Walang laman? Hangin. Hangin. Alas 7 na. Good morning kay Dato na Sir Oko Haji Ali. Dito po tayo magpapaalam ngayong araw po ng Saturday, 9 sa buwan ng Mayo 2026. Ating naging partner sa Radyoman Danilo Malaran at sa Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito yung Radyoman Michael Aswan. At Radyoman Ems Abang, Tatak Aremen. Radyo mo nationwide.